Tayo po ay nagkaroon ng isang patient kahapon. Ito po ay bata na 3 years old. Siya po ay nagkaroon ng hika mula nung siya po ay 1 year old. So, meron naman siyang tinitake na mga medication. Pero despite that, pinakinggan ko yung baga niya kahapon. Punong-puno ng wheezes. Pumipito po baga niya. At saka nakita natin na medyo nahirapan po huminga yung bata. So, lagi ko nang binabanggit dito sa ating program na ang hika po basically ay sanhi ng kakulangan ng tubig sa katawan. At sinasabi po ni Dr. Fredo Batman-Hellich sa kanyang libro Your Body's Many Cries for Water na ang hika po o yung bronchial asthma is one of the drastic complication sanhi na matagalan ng kakulangan ng tubig sa ating katawan. Ngayon, nung tinatanong ko yung ama kung ano po yung drinking habit ng batang ito, sabi po ng tatay, siya daw ay binibigyan niya ng kape. Pero yung kape may halong gatas. Kahit haluin niyo po ng gatas yung kape, yung laman, yung ingredient ng kape ay nandun pa rin, which is basically yung caffeine. Ang caffeine po is a diuretic. Ang mga bata po, mataas po ang kanilang water content kaysa sa adults. Kung yung body composition ng adult po is about 70% water, ang mga bata 80%. Kaya once na nagtae ang bata, mas prone po sila mag-develop ng dehydration kaysa sa adults. So ito po yung bata, binibigyan ng kape. Actually, ang tao bago siya mag-umpisang uminom ng kape, hindi siya dapat bababa ng edad na 18 years of age. Ito, 2 years pa lang binibigyan na nila. So, what do we expect? Magkakaroon ng dehydrated state itong bata. At ito po yung naging sanhi kung bakit po siya hinihika. Kung mapapansin niyo po, kung tayo po ay humihinga sa salamin, every time na tayo po ay mag-exhale, merong moisture doon sa salamin. At ito po, moisture na ito po yung tubig na sumasama dun sa hangin na pinapalabas natin mula sa ating baga. Ngayon, itong batang ito, nagtitake ng diuretic na hindi alam na magulang na diuretic pala yung iniinom ng bata. So, pag kulang ng tubig ang kanyang katawan, ang baga po ay makikisama dun sa tinatawag natin na conservation of water. Diba, kung nakakaroon tayo ng crisis sa tubig, kung maaari tayo po ay magtitipid. Ayaw natin magtapon ng tubig. Ganon din po yung ating katawan. So, ang baga po ay isa sa mga organs na nagtatapon ng tubig palabas sa ating katawan. Ngayon, para makakonserve ng tubig, ang gagawin ng baga, palilitan niya o yung sisikip po yung daluyan ng hangin. At dito po ang cause ng kanyang wheezing. Wala pong tao na makakapito o whistle na nakanganga. Lahat pinapalait po yung nguso para yung hangin na lalabas po dyan ay tutunog. So ganito po din ang nangyayari. So gusto ninyo makontrol yung hika, ay yung pagtunog, yung wheezing ng sinong merong hika, umpisan nyo po na tubigan ang katawan. Marami na tayo natulungan na may hika na sa pamagitan pag-inom ng sapat na daming tubig ay maayos ang kanilang hika. Hindi nyo naman kailangan kung ano mga synthetic na products na inumin nyo kasi yung pangsamantalang lunas din po yan. Pero pag natutubigan na maayos, ito po ay permanent solution na hindi po babalik itong hika sa inyong katawan. So, anong in-advise natin sa kanyang ama? Bigyan ng sapat na daming tubig na merong mineral drops. Kasi ang tubig na iniinom po nila is purified. Ang tubig po na walang minerals, hindi din makaka-hydrate ng katawan na maayos. So, ang concept natin, tubig at mga minerals ay malaking tulong
sa mga lalo ng mga bata na masyado pang bata na uminom ng mga synthetic na product, ang tubig at mga minerals siya po dapat ang sagot sa kanyang kalusugan. And hoping yung parents magiging educated. Nakakalungkot nga lang nakikinig sa program, pero despite that hindi po nila sinusunod yung concept natin. Nakikinig sila, pero hindi nila ginagawa yung payo na binibigay natin dito sa ating mga kababayan para sila po ay makakamit po ng magandang kalusugan. Okay, so parents out there o sino nagbabantay sa mga bata, wala kayong dapat painumin sa mga bata kundi tubig lang. And I hope na kayo din ay magiging magandang example na ang tubig ang dapat yung inumin para manatili po kayong malusog at maiwasan kung ano-ano sakit na naidudulot ng condition na tinatawag na unintentional chronic dehydration.